Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon, shoutout kay Isagani Abella. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Girl, dito ka ba nakatira? Tanong ni Ivory. Tumanggo siya, oo, dito ako nakatira. Nang matapos siyang magsalita ay lumapit ang isang tagasunod na nagbabantay sa pintuan ng kabilang patio. Miss, bakit ang aga mo bumalik? Nang makita ang sitwasyong ito, karaniwang kinumpirma ni Han Sanchen na ipinadala nga nila ang tao sa lugar. Dahil nakarating ng ligtas ang babae, umalis muna tayo. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, tumalikod siya at umalis kasama si Ivory. Mr. Su and Madam, please stay. Tumayo ang kakaibang dilag at gumawa ng ilang hakbang para pigilan silang dalawa. Hindi malilimutan ng aking anak ang biyaya ng pagliligtas sa aking buhay, mangyaring lumipat sa loob ng bahay at uminom ng tsaa bago umalis. Wala kaming inaasahan na kapalit ng iligtas namin ang babae. It was just a matter of help us when the road was rough. There is no need to be polite, girl. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Mr. Su, what are you saying? It's your business not to repay me, but if my little girl didn't even know how to be grateful, tao pa ba siya? Matapos magsalita ang exotic beauty, muli niyang sinabi, please give me some tea, please, isipin mo na lang na para sa peking dignidad ng little girl ko, at least in the future hindi na ako taturo sa likod ko at sabihing hindi marunong makitungo ang little girl ko. Ngumiti si Ivory at sinabing, kung ganoon, sa palagay ko ay dapat tayong uminom ng tsaa, kung hindi, hindi na talaga tayo makakabalik ngayong gabi. Napatingin si Han Sanchen sa langit, kahit medyo late na, walang nangyari bukas. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Han Sanchen. Tuwang-tuwa ang kakaibang dilag at nagmamadaling hinayla silang dalawa sa kabilang patio. Walang pinagkaiba sa ibang mga patio, lahat sila ay mga silid na ibinigay ng mga sikat na hotel, kahit na ang mga estilo ng dekorasyon ay naiiba, walang ganap na paglihis sa pangkalahatang karangyaan. Isang grupo ng 3 tao ang mabilis na nakarating sa main hall. Isang matandang lalaki ang balisang naghihintay sa palasyo, nang makita niya ang kakaibang kagandahan, agad siyang nahulog sa kanya at sinabing, Qingyan, sa wakas nakabalik ka na. Pinag-alala mo talaga ang aking ama hanggang sa mamatay. Ang matanda ay napakatanda na, mga 67, at tinitingnan ang tinatawag na magaan na usok. Siya ay 21 o 2, tila ang matanda ay anak na babae sa katandaan. Dad, may na-encounter po kaming problema sa daan, buti na lang at tumulong si Mr. Su at ang kanyang asawa, kaya maayos si Qingyan. Grabe ang bantay nitong tindahan, paanong may mangyayari? Pero kahit anong mangyari, buti naman bumalik, matapos magsalita ang matanda, tumingin siya kay Han Sanchen at Ivory, saka tumayo at yumuko. Ako, Shangguan Qinghai, ay gustong magpasalamat sa inyong dalawa sa ngalan ng aking munting anak na babae. Dad, thank you more than just words, wala ka bang dalang magandang tsaa? Bakit hindi mo itimpla para sa mga bisita? Pagkarinig nito, biglang naalala ng matanda at nagmamadaling tinawag ang entourage na naghihintay sa pintuan, go, ilabas ang dekalidad na snow fairy na dala ko at ibabad ito para sa mga bisita. Oo. Mabilis na umatras ang katulong. Kayong dalawa, itong dekalidad na snow fairy ay isang bagay na makikilala mo lamang ngunit hindi mo mahihiling, ito ay isang magandang produkto at dapat tikman, mahinang tumawa ng mahina ang kakaibang dilag, natakot siya sa kahihiyan ng dalawang mag-asawa at hiniling na umalis, ang aking ama ay karaniwang isang mapagbigay na tao, ngunit sa snow fairy na ito ay tulad ng isang bakal na tandang. Bahagyang ngumiti sina Han Sanchen at Ivory. Kayong dalawa, umupo kayo, bati din ng matanda.
Umupo ang mag-asawa at bahagyang yumoko bilang pasasalamat. Nga pala, bago tayo magpakilala, Shangguan Qingyan ang pangalan ko. Ngumiti ng mahina si Shangguan Qingyan. Bahagyang ngumiti si Ivory, talagang magandang pangalan. Actually, nagkita na kayo dati, nakangiting sabi ni Shangguan Qingyi. Nagkatinginan sina Han Sanchen at Ivory at nag-alala ng mabuti, ngunit tila hindi nila maalala kung saan nila nakita ang Shangguan Qingyan. Sa isip-isip ko, parang ngayong gabi ang unang pagkikita namin. Hindi na kayo dapat magtaka, ito talaga ang unang pagkakataon na makita ninyo si Qingyan, ngunit ito ang pangalawang pagkakataon na makita kayo ni Qingyan. Sumimangot si Ivory, Miss Qingyan, anong ibig mong sabihin dito? Sabi din ni Han Sanchen, oo, pareho tayong hindi nagkakaintindihan. Ngumiti si Shangguan Qingyan at nagsabi, iyan ay dahil noong una tayong nagkita, nakita kita sa itaas, ngunit hindi mo ako nakita. Saan? Natatandaan niyo pa ba na may stall na nagbebenta ng weapon souls? Pagkarinig nito, agad na naisip ito ni Han Sanchen, dahil medyo espesyal ang taong nagbebenta ng kaluluwa ng sandata, orihinal na gusto niyang ibenta ito sa mga taong nakatadhana, kaya may impresyon si Han Sanchen sa bagay na ito. Kami ang may-ari ng stall na iyon. Pagkarinig nito, nagtatakang nagkatinginan sina Han Sanchen at Ivory. Hindi talaga nila inaasahan na pagkatapos maglibot sa isang malaking bilog, may nakilala talaga silang isang taong unang pumasok sa lugar na ito at ang pinakakahangahangang tao. Kawili-wili. Orihinal na gustong sabihin ni Han Sanchen na ito ay nakatadhana, ngunit pinag-isipan niya ito at hindi sinabi. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay nagbebenta ng mga bagay sa mga taong nakatakdang makasama. Kung bigla niyang binanggit na siya ay nakatadhana na maging konektado, magiging madali para sa mga tao na hindi maunawaan na naghahanap siya ng mga bagay ng iba sa pamamagitan ng kabaitan. Ito ay tinatawag na kapalaran. Nakangiting sabi ni Shangguan Qingyan, sino ang nakakaalala na sinulyapan lang kita sa karamihan, ngunit sa isang kisap mata, naging tagapagligtas kita. Direktang sinira ito ng Shangguan Qingyan. Babae, ikaw naman, dadaan lang tayo. Nakangiting sabi ni Ivory, nagkataon lang akong napadaan, bakit ikaw at hindi iba? Hindi ako madalas maglakad sa daang iyon, pero may nakasalubong akong multo ngayong gabi, kapag nagtagpo ang lahat ng pagkakataon, paano kung hindi tadhana? Tumayo din si Shangguan Qinghai, tumawa, at nagsabi, oo, ito ang kapalaran. Maaaring hindi pa alam ni tatay, ngunit ang ginoong ito ay si Mr. Su, na kamakailan ay sumikat sa pagtitinde ng kung fu. Talaga, halatang excited si Shangguan Qinghai. It's just selling some skills, it's not as amazing as everyone says, it's just that some people have benefited, so natural there are some irrelevant flattery, sabi ni Han Sanchen na may mapait na ngiti. Young master, hindi mo masasabi yan. Umiling si Shangguan Qinghai, mayroon kang kakayahan sa antas ng Diyos, ito ay isang magandang bagay sa sarili nito, paano mo ito maipagmamalaki? Sayang lang na bagamat may ekstrang pera ang pamilya ko sa Shangguan, hindi sila mayaman para makipagkompetensya sa mga mayayamang negosyanteng iyon. Ako ay nagsilang ng isang anak na babae, at talagang nag-aalala ako na siya ay uusigin, ngunit may puso akong bilhin ito, ngunit hindi ko ito kayang ipaglaban. Sinabi rin ni Shangguan Qingyan na may ilang panghihinayang, oo, kung mabuti ang aking paglilinang, hindi ako nasa panganib ngayong gabi. How about Mr. Su? Let's make friends. Don't worry, wala namang ibang intensyon si Qingyan, gusto lang niyang magtrabaho ng husto in the future. If I make a certain amount of money, I will buy it from you. Mr. Su, okay lang ba ito? Mr. Su, hindi naman kailangan magmadaling tumanggi, casual lang nasabi ni Qingyan, hindi ganon kadaling magsumikap. Ngumiti ng mahina sina Han Sanchen at Ivory, pareho silang matalino, kaya natural na naiintindihan nila ang kahulugan. Pero ayos lang. Interesadong bumili ang tao, kahit wala siyang kakayahan, potential buyer pa rin siya. Bagamat hindi na kailangan ni Han Sanchen ng mga mamimili, hindi niya direktang tatanggihan ang iba. Dahil casual lang sinabi ni Shangguan Qingyan, natural na haharapin nila ito ng basta-basta. Okay, kung mayaman si Miss Shangguan at nagkataon na may skills pa si Han Sanchen, pwede na natin pag-usapan ulit.
May paraan din ang mga salita ni Han Sanchen, kahit na makuha niya ang pera in the future, kung ayaw niyang ibenta, pwede niya itong gawing dahilan. Tama lang para sa dalawang panig na subukan ang isa't isa sa isang palakaibigan na paraan. Okay, tapos na. Sa oras na ito, dinala din ng entourage ang brewed tea at magalang na ibinigay kay Han Sangtianliang at sa kanyang asawa. Humigop ang mag-asawa at nalaman na ito nga ang pinakamasarap na tsaa. Ito ay magaan at hindi malilimutan, na may nakakapreskong halimuyak sa bibig at ang halimuyak ng tsaa sa mga ngipin. Magandang tsaa. Ibinaba ni Han Sanchen ang tasa ng tsaa at tumawa. Ang sarap nito. Hindi napigilan ni Shangguan Qingyan na itaas ang sulok ng kanyang bibig nang makitang nasisiyahan si Han Sanchen. Nga pala, sa paghusga sa tono ni Qingyan, kayong dalawa ay hindi lamang mga benefactors, kundi pati na rin mga tagapagligtas ng buhay, kaya ang pag-inom lang ng tsaa ay magiging masyadong walang galang sa aking pamilya ng Shangguan, sabi ni Shangguan Qinghai. Let's do this. I'll host a banquet in person tomorrow night and ask you two to show your respect. How about that? Ito, medyo nahiya si Han Sanchen. Anong nangyari sa inyong dalawa? Tanong ni Shangguan Qinghai, ayaw mo pa rin bang gantimpalaan ako ng ganoong kahihiyan? Mapait na tumawa sina Han Sanchen at Ivory, at sinabi ni Han Sanchen, sa tingin namin ay hindi na kailangan, tsaka. Aalisin ko ang kaluluwa ng sandata upang mapagmasdan ninyong dalawa. Mabuti. Pagkaraang magkasundo na dumalo sa pulong bukas, nakipagkwentuhan sandali ang mag-ama sa mag-ama, at saka tumayo para umalis. Alam ng mag-ama na makikita nilang muli si Han Sanchen at Ivory bukas, kaya hindi nila sinubukang hikayatin silang manatili, matapos silang paalisin, bumalik sila sa palasyo. Yanner, meron talaga ako sayo. Walang magawa si Shangguan Qinghai. Anong ibig sabihin ni Dad sa ekspresyon na ito? Nakangiting sabi ni Shangguan Qingyan, sa tingin mo ba medyo kasuklam-suklam ang ugali ni Yanner? I can't even call it despicable, it's just that my Shangguan family has always been above board in doing things. Now this matter can be considered the first time a big girl has been arrogant. Dad, this is a helpless move for US, may mga mahiwagang pamamaraan na ang apat na pamilya, kung hindi tayo gumawa ng aksyon, masama talaga. Napabuntong hininga si Shangguan Qingyan. Bagaman ang pamilya ng Shangguan ay talagang humihina ngayon, hindi ito ang pinakamalaki o ang pinakamaliit sa mga maharlikang ito, nakakahiya, hindi malaki o maliit. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang mga tao sa pamilya ng Shangguan ay walang pagnanais na umakyat. For the weapon soul matter, mukhang nahanap ko na talaga ang tamang tao. Walang nakakaalam na ang nakatadhana sa pamilya ng Shangguan ay ang taong marangal na kinikilala ng pamilya Shangguan bilang isang taong makakatulong sa kanilang pamilya. Pero sayang naman at matagal na nilang itinatayo ang stall sa likod bahay, pero hindi na nila nakita itong tinatawag na maharlika. Nung sumuko na sila sa ideyang ito, biglang kumulog at may nagtitinda ng mga kasanayan sa antas ng Diyos. Ito ay talagang medyo naiiba mula sa kung ano ang kanilang orihinal na naisip. Kung tutusin, ang tinatawag na maharlika na unang pumasok sa opisyal na pamilya ay dapat ay isang maharlika na makakatulong sa kanila sa pananalapi. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, ang ideyang ito ay maaari talagang mabago sa isang tiyak na lawak. Pera at kapangyarihan ay madalas na magkaugnay. Kung mayroon kang sapat na kapangyarihan, magkakaroon ka ng sapat na pera, at ang kapangyarihan, sa isang lugar tulad ng lupain ng mga demonyo, ay higit na nauugnay sa iyong kakayahan. Sa makatuwid, mabilis na binago ng dalawang babae ang kanilang diskarte at itinoon ang kanilang paningin sa Han Sanchen. Nakakalungkot na hindi tayo pinapansin ni Su Nayan mula sa simula hanggang sa huli, at wala tayong sapat na lakas para akitin siya. Siyempre, ang tanging bargaining chip sa ating mga kamay, ang kaluluwa, ay walang gaanong kalamangan. Napabuntong hininga si Shangguan Qingyan, daan. Tumanggo si Shangguan Qinghai, oo, kung tayo ay magkukusa na hanapin siya, hindi lamang ang sarili nating presyo ay bababa, ngunit maging ang kaluluwa ng sandata, isang kayamanan na nakatakdang matagpuan, ay mawawalan din ng bisa. Kaya't sinadya mong akitin ang atensyon ni Cao Tian ngayon, at sinadya mo ring kalkulahin ang oras at naghintay sa likod na eskinita para iligtas ka ni Su Nayan, nakangiting dagdag ni Shangguan Qinghai. Tumanggo si Shangguan Qingyan, oo. Salamat sa pagsusumikap mo,
Nakangiting sabi ni Shangguan Qinghai. Ito ay maaari lamang maging mahirap na trabaho, ngunit hindi mapanganib. Ang pagpili ng Kaotian ay hindi lamang dahil siya ay malabog at madaling kumuha ng pain, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang antas ng paglilinang ay medyo maganda, ngunit kung ikukumpara sa Shangguan Qingyan, hindi siya malapit. Sa makatuwid, talagang walang panganib sa bagay na ito. Bukod pa rito, ang Shangguan Qingyan ang may pinakamahusay na pagpipilian upang mapadali ang bagay na ito, at iyon ay dahil sa mga espesyal na katangian ng kanyang katawan at mga espesyal na katangian ng kanyang pamilya ng Shangguan. Maaari nilang itago ang kanilang aura ng tahimik sa harap ng sinuman. Kahit na sila ay mga nangungunang eksperto, talagang imposibleng matukoy ang antas ng kanilang paglilinang sa pamamagitan ng kanilang hininga. Sa makatuwid, kahit alam niya na si Han Sanchen ay isang master, ang Shangguan Qingyan ay isinasagawa pa rin ang planong ito ng may kumpiyansa. Alam niya na walang mga butas sa planong ito. For the sake of the family, Qingyan has no choice. I just hope that one day in the future, Mr. Su, who knows the truth, hindi tayo sisihin. Tumanggo si Shangguan Qinghai. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay para sa atin ay gawin ng maayos ang susunod na bagay. Sumang-ayon din ang Shangguan Qingyan sa pananaw na ito, kung ang epekto ng kaluluwa ng sandata ay maaaring makaakit kay Mr. Su, kung gayon ang aming pamilya ng Shangguan ay magkakaroon pa rin ng ilang lugar para sa kaligtasan at pag-unlad, depende ito sa kalooban ng Diyos. Dati, naghahanap sila ng tamang tao, pero ngayon, nabaliktad ang lahat, at naging Han Sanchen kung sila ba ang tamang tao. Sa mga oras na ito, medyo nanlumo ang dalawang mag-asawa pagka-uwi na nila. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!